Ngayon, ito, tester natin, naka-range ng 2.5. Pasensya na kayo, medyo lumabo yung natin. Napatakan to ng pandikit to. Yan, lalong siya lumabo. Malabo na nga siya eh. Lalo siyang lumabo. Ngayon, unahin natin dito, channel 2 or channel B. Mataas siya oh. Nasa halos po na sa 0.5 oh. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, bali buhay na mano dito sa may bagong shop natin. Ito, kaya iba na yung ambience oh. May pinturang puti kasi dito tayo sa may mesa natin. Temporary lang muna to kasi yung dito natin wala pang lamesa. Yung anak ko, si Rudy, tapos si tropa. Yan, ito yung shop natin. Bagong lipat tayo rito. Kaya buhay na mano tayo sa Saimar na power amplifier na CE30. Unang-una sa lahat, shoutout sa may-ari nito. Na taga, di ko na ma-recall, bagong silang ba o basta bandang Novaliches. Shoutout maraming salamat. And then salamat sa suporta nyo kasi kahit na naglipat na ako ng pwesto sinusundan nyo pa rin ako na magpagawa rito. Ayun, kaya dinala to dito sa atin. Ang issue, umiinit yata yung kabilang channel, umiinit or nagpo-protect, basta ganun yung issue eh. Yan, inulit ko Saimar power na CE30. Medyo mababa siya. Ayan, medyo konting haging lang muna. And tapos, ito, tinanggal ko na yung takip para hindi numaba yung walang kwentang vlog natin. And then, baguhin ko na pala. Hindi na siguro ako magsasabi ng walang kwentang vlog or ano ba, comment na lang nga kayo dyan sa may comment section kung itutuloy ko yung walang kwentang vlog na salita or babaguhin natin. Ngayon, eto na, nakabalb muna tayo para in case na may problema is hindi ganun siya kalala kung sakali. Yan. Teka lang napapansin ko yung soft start nito parang walang delay. Pag on mo parang nagtitrigger agad parang wala siyang delay. Yan. Oo, parang wala talaga. Parang konti lang yung delay niya. Ulit. Hindi ako kumbinsido Hinga. Oo nga, nagre-relay agad. Soft start niya. Ayan, uli naman yung pag-atake ng trigger ng relay sa may mainboard niya. Yung soft start lang medyo mabilis. Ayan. Ngayon, naka-normal mode naman siya Wala naman siyang protect. Ngayon, magsusukat tayo para magkaalaman. Yan, bago natin simulan yung pagsusukat, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ngayon, simulan natin. Bali, magsusukat tayo. Ngayon, ito, tester natin, naka-range ng 2.5. Pasensya na kayo, medyo lumabo yung natin. Napatakan to ng pandikit to. Yan, lalong siya lumabo. Malabo na nga siya lalo siyang lumabo. Ngayon, unahin natin dito, channel 2 or channel B. Sukat tayo. Kailangan mga 0.25 or 0.30 lang susukat natin. Ito. Mataas siya Nasa halos po na sa 0.5 Yan, sa mga bagong labas ngayon ng mga power amplifier, hindi talaga normal sa kanila yung 0.5. Unlike sa mga original na power amplifier dati, na umabot talaga sila ng 0.5. Kahit ko talaga mga concert, mga krill, umabot talaga ng 0.5. Ito, mataas. Mataas na yan para sa kanila. Kasi ang pinaka bias dito nasa 0.25, 0.30 lang sa mga na-encounter ko. O yan nasa 0.25 lang ito. Pwede natin taas ng konti yan. Mga nasa 0.3, tataas natin ng konti, pwede pa. Ngayon, alam na natin kung ano yung problema nito. Sigurado, andar naman siguro ito. Tapos, gagawin ko, ikuha natin, ito kadalasan yan yung trimmer na yan, nasisira yan. Sana ba yung isa? Doon sa ilalim yan Kasi sa lisi, ayan to. Sa ilalim na yan. Ang gagawin na lang natin dito, fix bias natin para mas matibay na siya. Na walang problema yan, kahit i-fix bias nyo yan, walang problema yan.
Marami nagsasabi na bakit daw hindi ko binabalik sa dating trimmer. Eh, wala naman tayo mabibiling original na trimmer ngayon eh. Or mga Japik na, ay hindi tumatagal. Eh, fix bias na lang natin. Tapos, isa pa sa napapansin ko, parang walang fuse. Walang fuse yung ano, yung design nito. Although, baka sa diode na lang nagdadala yan. Ayan o. So ngayon, baklasin ko lang muna itong board. Tapos sabay linis na natin itong channel 2 para may kumpara natin sa channel 1. So ngayon, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang muna itong channel 2. So ngayon guys, bali ito, natanggal ko na yung isang board. Yan, ito yung papalitan natin. Yung value nito ay 501. Baliktad. 501, ganyan ah. Yan, pa 500 ohms. Bali, try natin palitan. Bali, ang ilalagay muna natin, subukan natin ng 270 ohms. Salpakan natin ng 270 ohms to. Tingnan natin kung anong mangyari sa bias niya. Bababa ba siya or tataas lalo. Ngayon, tatanggalin ko lang muna ulit ito and then palitan ng subukan ko 270 muna tayo. So ngayon guys, bali ito, tanggal ko na yung trimmer. Binaltang ko na ng 270. 5 band na ginamit natin. Yan, 270 yan. Saan na ba yun? Ito to. Hindi ka makita. Ito, maliit kasi masyado. Yan. 501. O, focus ka. Yan, 501 siya. Ngayon, ibabalik ko lang muna ito para malaman natin, masukatan natin kung tumaas ba siya or bumaba siya. Ibalik ko na yung board ulit. Yan, yung pinix natin, ayan o. Yan, ngayon, sukat tayo. Yan o, nagre-relay agad yung soft start. Yan, nag-normal na siya. Normal naman talaga yan eh. Mataas lang yung bias. Kasi kahit na mabot ng 0.6 yan, magre-relay pa rin naman yan. Tapos pag uminit na siya, saka siya magpo-protect. Kasi may masisensor na ng ito. Yung thermal sensor nito, yung init. Magpa na yan, magpo-protect na siya. Ngayon, sukat tayo. Kanina nito is nasa 0.5 siya eh. Pansinin nyo kung may pagbabago or wala. Yan o, nasa 0.25 na siya o. 270 ohms yung nalagay natin kanina. Hanggang dito siya o. Hanggang dito. Yan, nasa 0.5. Tapos, ito yung stock. Stock pa yan ha. Hindi pa natin napalitan ng trimmer o. Yan o. Yan pa yung trimmer ha. Tapos, tingnan nyo. Ayan o. Nasa kulang-kulang 0.25 na nga to. Ang gagawin natin, itataas natin ng konti. Mga halos 0.3. Kulang-kulang 0.3 ba? Tataasan natin konti. 270, gawin natin mga 300 ohms or 330. Sa totoo lang, pwede na yan. Kasi dito nga, nasa halos 0.25 eh. Pero nagbago yung kanito, na bias niya. Na pwede na yan. Pwede na natin yan. Kahit na ganyan na yan, pwede na. 0.25 lang. Pwede na yan. Pero try pa rin natin. Lagyan ko siya ng 330. Try natin kung ano mangyari. Nagpalit na ako ng fixed bias natin. Value nito is 330 na. Yan. Orange, brown. Yan, 330. Tingnan natin kung tataas ba siya ng mga 0.3 or maabot siya ng 0.5. Or bababa pa siya lalo. Ay, balik ko na naman ulit yung board. Sinsya na kayo. Ganun talaga yung pag-fixed bias or ganun pagkakalibrate ng triosync. Kasi kailangan mo talaga magdagdag bawas hanggang sa makuha mo yung gusto mo na bias. Ito guys, wala naman talagang eksaktong bias eh. Nasa tao pa rin yan or nasa technician yan or nasa sa inyo naman yan kung paano nyo sa i-fix bias, kung anong gusto nyo yung fix bias. Meron kasing gustong mas mataas yung bias para mas malinaw ng todo yung labas na audio. Meron naman na gusto ng iba medyo mababa ng konti para hindi siya ganun kainit. Kanya-kanyang diskarte lang din naman yan. So ngayon, bali ito na. O natin ulit. Okay, nasa normal mode na ulit. Tester natin. Ngayon, sukat tayo dito. Ito take note kayo sa mga technician na medyo bago-baguhan pa lang. Mag-ingat kayo sa pag sukat-sukat kasi minsan madidisgrasya nyo, didikit yan sa maid sink. Lalo pag wala kayong bulb gulat kayo, lalagapak. Bumaba lalo. Yan o. Bumaba siya. Ibig sabihin pala,
Kapag tumataas yung value ng value ng biasing or resistor na nilalagay mo, bababa yung bias. Tapos kapag bumaba yung resistor na ilalagay mo, tataas yung bias. Ibig sabihin, tumaas yung bias dito kanina sa trimmer. Saan ba yung trimmer natin? Ibig sabihin, nag-change value na siya. Imbis na 500 ohms, baka nasa na lang to. Baka nasa halos infinite na to or short na ang dating niya. Mamaya sukatin natin. Balik natin sa may yan. Babalik natin sa may 270. Gawin natin 220. Try natin sa 220 kung angat siya ng konti. So ngayon 220 na. Nilagay ko 220 na. Red, brown naman. Tingnan natin kung tataas siya ng konti. Ayun, ibabalik ko lang ulit. Ibalik ko na naman ulit yung board. Pasensya na kayo inulit ko. Yan, pag trigger talaga ng soft start. Ngayon, sukat tayo ulit. O ayan, lumagpas na siya ng 0.25. Pansinin nyo, kanina halos nasa 0.25 lang. Ngayon nasa 0.3 halos mabot na siya ng 0.3. Yan, tamang tama na ito. Yan, swak na na bias to. Yun na, 220 na ilalagay natin dito. Yung nga ang ibig ko sabihin kanina, na once na bumababa yung fixed bias, yung bias naman na lumalabas is tumataas. Tapos kapag tumataas yung value na ilalagay mo na bias, yung biasing is bumababa. Yan, 220 na, yan na yung ikakabit natin dyan. Hindi natin tatanggalin yan. Ngayon, ang gagawin natin sa may kabila, ganun din. Babaklasin ko na rin ito, and then i-fix bias na rin natin to. Kasi susunod na rin yan. Natanggal ko na rin yung isa. Na-brush ko na rin to. Kahit pa paano nawala na yung alikabok, pati dito sa may loob. Malinis na siya. So ngayon, natanggal ko na yung isang trimmer pa. Yan, ito, dalawa na yung tinanggal natin. Tapos yan na, 220 na rin yung nilagay natin. Yan. So ngayon, babalik na lang ulit natin to sa may casing para try natin sukatan ulit. Parehas sila. Kumpara natin yung kung parehas ba, magbabago ba or wala. Ayun, stay tuned lang kayo. Balik na natin pati itong isang board. Ayun siya, 220. Yan, para walang daya. Nasabi nyo kinakat-cut natin yung video. Okay. Okay na. Sukat ulit tayo. Ayan nasa 0.25 something. Ito. Paras lang sa 0.25 something din to. Yan, okay na. Yun na yung bias na gagamitin natin. 220. Lagyan natin ng speaker. Ito ginagamit natin ngayon, Joson. Kapatugtog tayo kasi kakabukas na ng shop natin. Bali smooth opening pa lang naman ito kasi marami pang abubot. Yan, balik. Nandun na, maiba yung setup natin. Nandun na yung soundbox natin. Doon na nakarap, kabila. Kunin ko muna yung isang speaker siguro. Bali, ito, nagkabit na ako ng dalawang speaker. Kinuha ko muna yung nandito. Yung dalawang sub dyan. Pasensya na kayo, may busy yung dalawa. Hindi tayo makaporma doon. Basta marinig nyo naman yan sa audio yung kung umaandar na siya Ngayon, ito 20 ko na siya. Ito 20 na. Hindi na tayo gagamit ng bulb. Ito yung kable niya, yung malaki na yan. Yan, naka 220. Ang delay. Ayun, play natin. Naka stereo mode tayo. Ito yung channel na mataas yung bias kanina. Halos nasa 0.5. Yan, wala ka na maramdaman na init dito. Ano to? Yan, malagabog doon Yan. Tapos itong isa. Ayan na. Yan, dalawa na yung mandar na yan. Dalawang sub. Yung kulang na lang ay tornilyo na lang to. Nalinisan ko naman binugaan ko naman ng compressor. Tapos yung mga switch doon is nagalaw-galaw ko naman na.
Kumbaga, kasi minsan yung mga switch dyan, kapag na-stock, is dyan din yung sani ng pagiging pangit ng tunog niya. O yun. Okay na, naka-fix bias na to. Sir, from... hindi ko na ma-recall talaga eh, kung Bagbagin. Basta, bandang Novaliches. Okay na yung kwan mo. Yung Saimar na CE30 mo. Wala na, naka-fix na to. I-fix bias ko na. Okay na sir, bali back to normal na yung amplifier mo. Sana nakapagbigay ideya ako sa ganitong klaseng content natin. Yung pagpipix bias, di ba? Paano yung pagdagdag bawas. Yan, meron na tayong buhay na mano dito sa may munting shop ni Solid G. Solid G Electronics Repair Shop na. Yung dala ko talaga doon. Kasi kahit yung signage is Solid G na. Tapos iba na yung numero natin. Sa mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City pa rin. Number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.